Rayon kita sa atong theme, tearing down idols of the heart. Napaminawan nato miaging Domingo about the cause and the consequences of having those idols. Unang in our theme, tearing down idols, it is very important for us to tear those idols ug naay mga steps nga atong mga paghimuon. So una gyud, we must know the cause and the consequences. And after that, we must kining atong title karon, exposing idols of the heart. It is very important for us to expose the real idol sa atong mga kinabuhi. Tungod kay daghan gyoy nag-struggle sa idolatry without knowing it nga they are having that idol. Daghay wala gyud ka ila nga naa di ay kuya idols. Daghan day kuya idols. Mo nang kinahanglan makahibalo gyud ta because most people naga-ignore ani, even naga-deny nga wala man kuya idol. Daghan gyud moingon na wa mo ko nagsimbag Dios. Pero if you evaluate, examine ourselves, daghan. O why excuse nini, tanan kita na agyoy mga idols. That is why importante kay to dismantle these idols through exposing it. Pagkahibalo na ta ang cause o consequences, kaywan man ta sa consequences, mas maay pod nga ma-expose ginato ang idols atong mga kasing-kasing. Mo nang kinahanglan gyud og courage to have an honest nga reflection sa atong mga kaugalingon to fight against these idols. We have to ask God to reveal, let us be honest, to identify sa atong makinabuhi, kinsay dako nga G, kinsay gamay nga G. Na may God nga dako nga G, na ay gamay nga G. So we must check our understanding about idols. So atong text, very familiar o ginabalik-balik po ning text sa Mark 10:17-22, which is the story of the rich young ruler nga diha usab mapadayag gyud kanang klaro kaayo unsay diferensya gyud sa atong kinabuhi labi na kini mga idols nga niya kanato. Munang tanaw nato ang kinabuhi nining tawhana, gitawag siya nga rich, dato, young, batan-on niya ruler of the synagogue. Imo ning i-describe ni tawhana sa atong tan-aw as tao, idol gini siya kay naa na tanan. Mo ginapangita sa babae, portahan, young, and ruler, na power. Langking udri og gwapo ba ni siya? Basta ang nindot kayo ang iyahang image. Ang diferensya lang na siya misunderstanding about the Savior. Mo ni ang mulid sa pag-reveal sa iyahang idol. Nganong ma-reveal karon ang iyahang idol? Una, naa siya di mao nga understanding kang Ginoong Hesukristo. Kung tanaw nato sa verse 17-20 ingon diha, as Jesus started on his way, a man ran to him and fell on his knees before him. Good teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good? Jesus answered, no one is good except God alone. You know the commandments: do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, do not defraud, honor your father and mother. Teacher, he declared, all this I have kept since I was a boy. Una ang makita nato dinhi sa iyang misunderstanding about the Savior is misunderstanding the Savior's divinity. Wag siya kaila ang Jesus nga Ginoo din ni si Jesus. Gitawag lang niya og teacher. Teacher, a moral man. Kay maayo magyud si Jesus, a man of deep insight. Mo na iyahang pagtanaw. Pag niya makita nga Ginoo si Jesus, o makita niya ang iyahang divinity and his authority sa iyahang kinabuhi. Mo nang kining tawhana samara nga naghimo-himo siya laing idol gyud Ginoo sa iyang kinabuhi kay iya hamang gi-describe si Jesus nga dili mao si Jesus. So if you are describing God, understanding God nga dili siya mao, that is idol. You are creating an image. Parihara na nga naghimo kag estatwa, imo nang hinimo, imong design, imuhang gusto. Muna sa atong kinabuhi, if we put God mo fit sa atong mga kabubuton o kagustuhan, we are worshiping idols. Because we are creating an image of God nga dili siya mao. Dili man na siya. Munang daghang mo ingon nga parihara man ta isa ra man ta Ginoo. Dili baya lain-lain imong understanding sa Ginoo. Lain-lain ang gisimba nimo nga Ginoo kay lain man ang imong pagsabot sa Ginoo. You think God nga mosabot sa imo ha, mosabot man ni Ginoo nga di ko kasimba karon. Naghimo ka gid og Ginoo nga dili ba na siya mao. Tan-awa ang iyahang pulong ug mao ba na ang iyahang description nga Ginoo diha sa Bible. So creating idols in our heart, kanang false understanding nato sa Ginoo, we are making a God to fit our desire, sa ato ra gyung gusto. Labi na kanang mga panahon nga nagadiktate sa Ginoo, Ginoo itubag akong pagampo, bagi niya akong gusto nga pagampo Ginoo, bagi niya akong gusto. You are making a God in your own
image. Kay imo man ang gusto, pangutana unsay gusto sa Ginoo. Mo nang misunderstanding sa iyong divinity, niya misunderstanding also about salvation. Mahiwi na gani imong understanding sa Savior, mahiwi na pod imong understanding sa salvation. Ang tuo ginya dinhi ingon siya, nabuhat man ako ng tanan kanang mga 10 commandments ingon siya diha. And look at the commandments sa gimension ni Jesus, do not murder, do not commit adultery, do not steal. Kini mga 5 to 10 naman nga commandments. Ang first commandment one iya giuna, which is you shall have no other gods before me. Diha nasayop ang mga tao, ningon man siya nga unsaon ako pag-angkon og eternal life, what must I do? So ang iyahang pagtuo nga ang kaluwasan, having eternal life, pagkabot sa kinabuhing dayon, to enter heaven is by doing. What must I do to receive eternal life? Ingon siya, all this I have kept. Nahimo na ako na tanan commandment. Muna pagtuo niya ang kaluwasan naa sa good works. Pagtuon niya nga ang kaluwasan maangkon pinaagi sa iyahang mga buhat. Dili buhat ni Kristo nga ang tanaon nato nga ang kaluwasan magyud buhat tanan ni Kristo, wala may ato adiha. It is the work of God. It is by His grace. Ang works is just evidence of faith. Ebidensya na lang gyud nga naa si Kristo sa imong kinabuhi ug dawat nimo siya. Dili siya kinahanglan sa kaluwasan. Ebidensya siya tungod kay kinahanglan ang tao og ebidensya. Ang Ginoo di man kinahanglan ebidensya kay kahibaw naman siya daan sa imong heart. Ang tao kinahanglan ebidensya nga naagi kay pagtuo, nahigugmaw gyud kang Kristo. Unang pagtuo niya ang kaluwasan, it is by works nga kung tan-awon diha kaluwasan is ingon si Jesus, ako ang kaluwasan gid unta alang kanimo. Ako ang salvation. Kay kung mo receive ka kanako, dawaton nimo ko sa imong kinabuhi, makaangkon kag kaluwasan. And receiving Jesus Christ into your life, it needs surrender. Kinahanglan kini og surrender. Mo nang di gani ka mo surrender sa imong kinabuhi, dinhi mo ihatag ang tanan ngadto kaniya. Muna ingon siya diha sa Luke 14:33, in the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Tanang nga di mo mag-give up because accepting Jesus, receiving Jesus is about surrendering yourself, giving your life to Him. O nang nasayop siya sa kaluwasan. Ang kaluwasan para kaniya is gamay ra kog nahimo nga sala, we are creating a God in our image. Pareho ra po na sa atong kinabuhi usahay nga daghan bitaw nahimo sa Ginoo, daghan naman kog works, gamay ra man akong dili. Maayo nga works, sumurarag gikuan nato nga ang gaining heaven is about what we do. What we do is just the measure sa atong reward dito sa langit, dili ang atong kaluwasan. Mo nang salvation is about Jesus Christ. It's all about giving up yourself to Him. Knowing His love, you will give everything to Him. Pag makailag ka sa iya, walang ni siya kaila sa kang Hesus. Kung kaila lang mo ta siya kang Hesus, na iyaging itugyan ang tanan. Pareha ni Pedro nga gibiyaan gyud nila Pedro ilahang mga mahal kayto nga mga sakayan, no? Baruto nga pangpanagat. Si Zacchaeus po gibiyaan po ang tanan. Mao na salvation is about Jesus Christ. Then ikaduha, ang iyahang misunderstanding about the Savior, mulid kaniya sa wapod niya maayo pagsabot sa iyahang kaugalingon. Kay dinhi na-reveal ang iyang kaugalingon. Sa verse 21, it is a great command ni Jesus Christ sa maong dato. Jesus looked at him and loved him. One thing you lack, isa lang yun ang kulang nimo, he said, go, sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me. Kinaragyod ang command ni Jesus sa iya, pero dako kayo nga command, mo examine gayod sa iyahang willingness. Mo examine sa iyang tibok kasing-kasing kung unsa gyud ang dako diha. Kini nga command mao gini ang straight to the heart of this young man. The command nga hatag og revelation sa iyahang kinabuhi. Ma-reveal ang iyahang self, the revelation of his true self. Pagtuo niya, righteous gid siya. Musubra baga ni siguro siya sa langit kung tuyoon kay very kuan kay siya. Naanatanan ang quality sa being a good man. Mo nang ang ingon si Jesus, ang kulang na lang gyud nimo, ibaligyan nimo imong katigayunan. Kay nasayod si Jesus nga unsay diferensya nining tawhana. Dili gyud sala ang madato. Wala naghisgot dire nga sala ang madato. Ang tudlo si Jesus, gigbuhat na niya nga question sa dato, tung di kahibaw siya unsay nakaipit sa dato. Nga di really kasunod sa yaha. It's all about willingness to follow Jesus Christ. Mo nang na-reveal ang iyang self nga self-righteous, self-confident sa iya haragyod. Pagtuon niya, perfect siya, ruler siya, sinagog. Niya makita ang iyang kaugalingon nga he is lost, siya unholy, and he is a sinner. O nang na-reveal ang iyang self. Then na-reveal po ang iyang sin. Unsa gyud ang iyang sala, pagtuon niya nga dili sala to, pero
his answer nag-reveal sa iyahang sin. Ibiya man siya. Unang na-test karon ang iyahang obedience. Kay dingon mo gid siya, I obeyed everything. Si Jesus karon niingon, be, tanaw na to og nag-obey ba gyud ka? O pagsuta karon di man siya ka himo kay nakita didto nag-violate siya sa commandment number 1. No other gods before me. Karon ang iyahang God ang kwarta man. No na-reveal siya nga din disobey siya sa first commandment sa Old Testament nga you must not have no other gods before me. Meaning dili ako imong master. Ang imong will, ang imong master. Kay mao man ang imong gi-follow. So ang iyang sin idolatry. Then gitest pod ang iyahang love. Ganiha obedience ang gitest, palpak siya. Ang love, kinsabi di mong gihigog magbi, so na-fail po siya sa the greatest commandment. Ganiha, the first commandment sa Old Testament. Karon the greatest commandment sa Mark 12:30, nga love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Mao man na ang great commandment. And love your neighbors as yourself. Failure gyapon siya dinhi. Test of love niya ang iyahang kwarta kaysa kang Jesus Christ. Na-reveal ang iyang sin nga unsa ganiha idolatry, karon adultery, lain ang iyang higugma, labaw sa Ginoo, pagpanapaw ug dako kay nga sala. Na-reveal nga ang iyahang desire adto gyud sa kwarta. He loved his wealth more than Jesus Christ. Mao nang problema gayud sa maong tao. Ug wa na niya nahibalaan diha sa iyahang response. Munang understanding sin beneath the sin kay napagidilawom pagtuo violation lang sa Old Testament mas dako nga violation napagiilalom ang iyang heart layo day kayo kang Ginoong Hesukristo ug moresulta pud ni sa lain na pod ang iyang heart wala gid pud sa tao kang love nimo ang Ginoo ingon diha kay ang great commandment sa New Testament love God and love your neighbor wa na pod ingon ba diha nga go sell you have give it to the poor di siya ana subay-subay gitanan ang sala mo nang test of love palpak siya diha misunderstanding about self revelation of his sin and revelation of his deepest savor kana bang taste or cravings unsa gid ang iyahang gitinguha di ay nakita diha nga kwarta gid ang iyahang cravings mo nang ninintak natanawon pud nato ang mga personal questions for us para sa tuwa nga ma-uncover ang atong mga idols para sa tawo pa na sa kahibaw pirmero kung naa di say mga idols diha na reveal sa command ni Jesus nga go and sell come and follow diha na mao pud nas tong kinabuhi we have to uncover unsa gid atong deepest cravings. Examine ourselves. Personal, honest tani ana sa pagtubag. Naay mga guiding question. Una niini, where do I spend my money? Asa gyud ang kasagaran nako gi-spend ang akong kwarta? Asa nako gigastos ang akong kwarta? Ang dako nga parte niini, labi na sa akong income nga kanang nabilin. Nabayran na ang mga obligasyon nya, napay nabilin. Unsa nimo na paggasto? Unsa imong prioridad? Diha na makita sa atong mga resibo, diha makita sa atong mga bank accounts, account statement, makita po na sa atong Shopee account to sa imong ipamalit. Where do I spend my money most of the time? Paano kasubot dili ta mo palit na ana pero mostly asa gyud kung mangutang naman taon sa atong gikautangan. Ana siya. Then ikaduha nga pangutana for ourselves is where do I spend my time? Asa gyud kasagaran igasto nako akong panahon. E diha mo makita kisa gyud ang atong idol. So tanan kita maiguan niya, tanan kita ako maigo pud ani. Unsay mga activity nga kasagaran ng nato ginabuhat. Makita na sa atong mga appointments, sa atong mga kalendar, sa atong mga namantay mga cellphone nga naay mga appointment calendar. Diyan na makita kung asa gyud ang imong time daghan. Where do I spend my time? Sa hobbies, sa sports, basketball ba, entertainment, TV, music, social media, pleasure, suroy-suroy, or asa prayer, fellowship, Bible study, ministering other diha sa church. Mo nang where do I spend my time mostly? Then ikatulo nga pangutana, where do I get my joy? Asa gyud ko malipay, asa gyud ko happy, asa ko excited, asa ko nga mahimong gina-desire gyud nako, asa ko ganahan gyud sa akong mga hobbies, sa sports, no, basketball or Bible, sa young people, concert or worship. Daghang kay mong katang gidatong mga to pagani, mga concert sa to, Planet Shakers. Pero duol ra kay ilang simbahan, dili excited. How much excited we are. Yan ang mga butanga. Excited on Sunday or other days. Mas excited ba ta nga Sunday na or dapat Lunes na unta? What do you dream about? Unsa gid ginadamgo nimo? Unsa gid imong
daydream ba kanang adlaw bitaw nga magsigitag daydream unta no mo makadaog ko gluto unta maka kuan ko no kanang cars, new houses, beautiful places makadto unta kuan ang lugar pagkadindot diha no. Mao ba na ang atong mga damgo gid kaayo nga the most no mag-una gid sa atong mga tinguha or mga intangible things gusto gid ka musikat no mailhan, ma-well known sa mga tao. Daghan asa ta magkuha kalipay pagkaon grabe kayo tinguha kayo nga mukaon jud ana mga butanga or imnon. Food is idol of gluttony and drinking is idol of drunkenness no. Mo nang asa ta gid malipay. Kaupat is where do I run for comfort? Asa man ko mudagan kung kinahanglan ko og komportable or mahimo kong makahupay or makakuan kanako comfort kanako panahon sa kahago na ako sa eskwelahan gikan sa trabaho gikan asa ko mudagan kung mag-comfort ko no. Ito ba sa refrigerator kay mangukab dahil kaon dito or video game or phone or friend diha ba ta malipay diha ba ta mag-find of comfort. Then what is always on my mind unsa gid na ako sa akong unahuna kanunay munay usa ka pangutan na usab nga makita pud nato diha ang atong mga idols. Unsa gid ang atong ginahuna bisag adlong dako nagatinguha taniana. What do we talk most of the time? Magistorya mo ginagistoryahan. Nakoy amigo nga kada istorya ginamo kada abot digid kumusta ka ang nahi gwapo nga negosyo bay. Ay gwapo nga kuan kwarta milyon day nang istoryahan. Sulti puros gyud kwarta. Asa gyud unsay atong ginahuna kanunay kay diha man ang atong idol. Kani ato hilig kay computer. Gusto nako nakoy amigo bisag di sa kay baw computer ang istoryahan namo computer gyud programming kay mao man na akong hilig. Akong idol gayud sa una software unang what is on your mind always mao pud na ang makitang idol unsay imo ang ginapost sa social media blog tweet social network unsay imo ginapost TikTok unsay imo ginatan-aw Netflix entertainment those are entertainment idols pleasure idols kay diha ang atong mind. Then who do I love most? Kinsa ang tawo nga imong gihigugma gyud? Kinsa ang imong gina-please no? Imong anak, suon, ginikanan, romantic love, kinsan akong gihigugma, mawala na sila, wanay ayong kinabuhi. Unang who I love most. Then, what do I worry about? Unsay akong gikabalakan? Kaya kung asa gani ka nabalaka pag maayo, mawagid po na ang imuhang sentro sa imong kinabuhi. Worry about, unsay imong gikahadlukan, unsay imong nightmare, ginakahadlukan gyud nimo. Fear of losing, kanang mahadlok ika nga mawala, tungod kay dako kay na sa imong kinabuhi. Wealth, position, popularity, career, business, job, hadlok ka mawada ni ana, mas labaw ka mawuri kaysa di ka kasimba o di ka kahimaya sa Ginoo. Pag shutdown sa Facebook, daghang kayog dagwori. Katong yaging adlaw, daghay nagkarakara kay nag-shutdown ang Facebook kay ang uban diha na gyud ang kalipay ug diha na pud ang negosyo gani pero di magwori panahon sa COVID nga na-close ang mga simbahan ingana asa gid ang magwori pag maayo. Then what makes me extremely sad unsa gyud makasad sa imuha ba kanang mahiubos gid ka ma-disappoint gid ka financial status mawala imong negosyo career marriage no mo nang sa mga romantic love daghay mabulagan nga murag maghikog na gyud kay murag gid na ang ilahang kalipay masubo gid sila gmay ni ana mo nang daghay mo adto sa drugs sa bisyo tungod kay nasubo gid sila sa nahitabo sa ilang kinabuhi. Those are idols. Then kini pod what makes me extremely angry unsa gid imong gikasukan pag maayo nga murag grabe naman imong kasuko daghan pod na sa atong kinabuhi nga asa ta masuko kay ang response gud nato kining strong emotion masuko ka diha makita pod nga murag na challenge imong idol na threaten ang imong idol mo nang masuko ka pag maayo gyud mo nang diha makita kung extremely angry gyud ka labi na gyud di matuman ang atong gusto or magtantrum dayon ta or magluod dayon that is self idol what makes you extremely angry nga moabot sa punto nga mga suko na gyud pag maayo. Then whose applause do I long for kinsay makapahimuot kanimo or kanang makapamahimo kang i-approve approval asa kita mahimong proud kaayo asa sa achievement sa promotion sa awards excited ba ta niya na nga mga applause gaining approval pareha sa Facebook nga ganahan kita daghag likes tanaw tag pila na ka views that is pride idol sa atong mga kinabuhi. Pleasing people or pleasing God. Approval of people, what people say, no mo nang kasagaran saya atong kuan nga image ka tanaw ba kasi madawat ang akong dungog ani unsay kasulti nila that is image idol. Say nini kanang mahadlok ta mo evangelize kay unsay kasulti sa mga tao, we are people idol. Bisan pa diha sa Facebook daghay nag-away, naga-debate niining pagsimba og Dios without knowing nga sila mismo sa ilahang pagbuhat ana they are worshiping idols of
pride. Tungod kay nag-away na sila tungod sa garbo, tungod silang denomination, religion, idol. Ug di man na kabubuton sa Ginoo. Mahimaya ba Ginoo diha? Mao ba na iyang kagustuhan nga magtinaasay inyong boses, magpersonalay mo unya magsinakitay? Whose applause do I long for? Nin kining last nga pangutana is, what do I sacrifice for? Unsa gyud akong ginasakripisyohan sa akong kinabuhi? Sacrifice is an act of worship. Mao na ganing worship is sacrifice. Nagahalad ta, nagkasakripisyo sa atong time, talent, treasure. Nag-offer ta sa atong self diya sa Ginoo. So na mga panahon nga we sacrifice on things dili sa Ginoo o dili kahimaya sa Ginoo. Dili for His glory. We sacrifice money, health, fasting. Usahay masakit na kay sigig fasting. Kay para lang gid munindot ang lawas, health, idol sa atong kinabuhi. Workout, grabe mag-workout, hago gyud versus work diha sa Ginoo. Beauty idol, image idol, muna sa atong kinabuhi. Striving to be better and younger, nga spend more time on those things nga para lang gyud manindot. Sacrifice, we sacrifice. Nagkasakripisyo ta ani panahon, kapoy kay magsigig workout sa gym niya. Beauty ra pud atong giapas. How much we sacrifice on building the kingdom of God or doing things nga maka-minister sa tao nga makapahimaya sa Ginoo. Munang sacrifice, we sacrifice health to earn a living. Ning kamot bitata nga para gyud maka-earn a living, no? Pero usay masayop ta niya na because we are earning a living ma-defeat ang earning a life spiritual nga to sa Ginoo. Nagsacrifice ta for our children. Maayo gid na kaayo. Pero bantayan ginato mahimong idol siya. Nagdepende na sa goal. Unsa man gid ang imong goal para imong haguan ang imong anak para mahayahay ilang kinabuhi sa unahan. That is not the main goal. The main goal is unsa ang gusto sa Ginoo silang kinabuhi. Mo na tong paningkamutan because that will glorify God. Kay kung mahayahay lang sila, imo po ng comfort, imo po ng kalipay. That is self gratification. Pero kung tumong gid nimo pa-eskwela sa imong anak para mahimo siya nga unsay design sa Ginoo saya, sa plano sa Ginoo siyang kinabuhi, and that is the main thing. Mao na ikalipay gid sa Ginoo. Mo nang we sacrifice so much sa atong health pero wala ang atong relasyon diya sa Ginoo. Sacrificing health for money pero dili sa kingdom growth kundi sa atong kaugalingon gratification. Mo nang sacrificing your life sa mga kalibutan ang mga butang nga ma-defeat ang things nga dili mahanaw sa atong kinabuhi. Mo nang examine our life kinsa gid atong gisakripisyohan pag maayo. Kasagaran ko nagsakripisyo gid ta, mga batanon mo sakripisyo gina pero di mo ang gisakripisyohan dili kay mayaan sa Ginoo. Mao kana ang mga simple test nga atong klaro nato honest ta niya na pagtubag sa atong kinabuhi kay diha nato ma-determine kung nagtubo na ba ni mga idols sa atong kinabuhi aron sa ginahinay gamay pa ato na dayang mabungkag kini nga mga idols. Then lastly, ang misunderstanding sa tao about satisfaction. Sa last nga verse, at this the man's face fell. He went away sad because he had great wealth. Talikdan na sa Jesus, subo kay siya. Ngano? Dato mungod kay siya. Mo nay nakababag saya. Mo nay nakapasubo kaniya. Mo nay nakapahimo kaniya. He went away sorrowful. Tungod kay lain ang standard ni Jesus sa satisfaction. Lain ang iyang standard. Pagtuon niya diha ra gyud sa iyang wealth makaangkon og satisfaction. So wrong na ang iyang perception about happiness and fulfillment. Pagtuon niya kini nga command lisod. Balik ko nato tong verse 21 ingon diha, Jesus look him, one thing you lack, go and sell everything. Kining duha ka command diha nga naka-yellow. Go, sell everything. Ikaduha, come follow me. Lisod para kaniya na. Lain ang iyang interpretation ni ana. Pagtuon niya kanang go and sell, mahimo siyang pobre, poverty. Magsalig na lang siya sa uban. Mahimo siyang unhappy. Mahimo siyang poor. Mahimo gid siyang naibili without knowing unsa man ang ingon diha. If you give it to the poor and you will have treasure in heaven. Mapobre man siya, material, pero dato siya, spiritual. Treasure in heaven, gikambyo niya sa treasure on earth. Without knowing also nga, kanang treasure on earth, ingon si Jesus nga, kung unahon nimo ang gingharian sa Dios, all these things will follow sa Matthew 6:33. Di ba na siya problema unta? Go sell everything, dili ka makapobre kanimo. Nasayop gid siya diha. Nga ang kuan na gid sa Ginoo diha, ang unod sa imong kasing-kasing, if you are willing to give up everything, because if you are going to give everything into the hands of God, you will witness the hands of God in everything. Anang tinuod diha. Ang kuan ra gid sa Ginoo ihatag na tanan be kay makita nimo akong kamot unsay akong himuon pod nga na kanimo. Di man niya. So pagtuon niya poverty nga unta di ay maangkon niya kini. It is prosperity. Prosperity gid unta. Kung tan-aw nimo kanang last nga command diha, wa kay niya masabti ka ng come and follow me. Kaniha na-miss niya ng lesson sa go sell everything. Karon na-miss niya ng meaning sa come follow me. Pagtuon niya, pag musunod ka kang Kristo,
di na ka control sa imong bahandi. Magsunod-sunod na ka kang Kristo, di na ka makabuot sa imong kagalingon. It's about slavery to Jesus Christ. Without knowing nga kanang pagmusunod ka kang Kristo, freedom na. It's not slavery. Kay dili na ka slave sa mga idols. Wa na makapugong sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi kung musunod ka kang Kristo. Pagtuon niya, pag musunod, nagdaogan siya without knowing it is freedom. Free to do what God wants. Free to do the will of God. Free to do the plan of God. Kaya kung nani mga idols, di kita kahimo sa mga plano sa Ginoo. Maghimo kita katong kaugalingong gusto. We design ministry for our own. We follow on our own. Gusto ka musimba ka karon. Salain ka musimba, maugid na ang imuhang gusto matuman. So dili ka katuman sa kabubuton sa Ginoo. And what is the will of God if you follow Him? Psalm 23, greener pasture. I am the good shepherd. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. Wa na kay pangitaon. Kunya, I will bring you to greener pasture. Kung follow ka sa shepherd, greener pasture, prosperity. Pero kung di ka mo follow, poverty. Pag di ka mo follow, napugnan ka sa imong idols. Kining tawhana, napugnan siyang idol. Well, pagtuon niya, din niya makaangkon kang Jesus. Naingon si Jesus, dalon ta ka sa greener pasture. I am the good shepherd. Mao na ang nasipiat nining tawhana. Mao nang everything that will hinder us in fulfilling the will of God is an idol. Come and follow me. It's an invitation ni Jesus Christ to have an abundant, wonderful, great, and meaningful life. Mao kini ang kinatibuk-an gayud sa mensahe sa Ginoo ning tagnaa. Kita gitagaan ini, walay excuse, tanan ta na agi idols. Tanan ta na ay mga ginataguan nga wa kita kahibalo kung di ta honest sa pagtubag nini nga pangutana. Because if you deny you have no idols, biktima na pud ka sa pride idol. Tanan kita kinahanglan, be watchful, remember the consequences. Kini nga mga butang nga gipadayag dinhi is to evaluate, continue to evaluate sa atong kinabuhi aron mahibaw-an day nato kung asa gyud atong loyalty. Mahibaw-an nato nga hinihinay na di ay tubo atong idols, and we can easily samtang sayo pa ato na dayang mabungkag kini nga idol. So spend time reflection ani nga mga pangutana and ask God, Lord, search me, O God, and know my thoughts. Unsa gyud ang akong desire, unsa gyud ang akong kalipay sa akong kinabuhi, kinsa gyud ang akong desire most of the time. And you will know your idols, and you have the power to tear those idols. Magampo ta.